Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2771 Huwag maniwala. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Sally ay talagang nagbukas ng kanyang mga mata. Isang dagwang eyeball na natatakpan ng pulang sutla at isang tagpi-tagping mga parisukat na prismatic ay nakatitig lang ng diretso kay Sally mula sa lupa. Isang kakaibang lilang liwanag ang lumabas mula sa eyeball, na bumubuo ng sinag ng liwanag. Nagulat si Sally sa electric shock, hindi na napigilan ang demon particleization ng kanyang braso, at niyakap niya ang kanyang ulo at napasigaw. Gatlang M. Malinaw, ang purple energy na inilabas ng mata na ito ay nagkaroon ng matinding suntok sa demonyong kaluluwa ni Sally. Kasabay nito, ang katawan ni Gretna, na ang ulo ay pinutol ni Sally, ay may berdeng likido sa kanyang leeg, nanginginig, at isang bagong ulo ang lumitaw. Makapangyarihan pa rin ang mga particle ng Diablo. Hinaplos ni Gretna ang bago niyang ulo, na may kaunting gupa. Kaya lang, kahit na siya ay isang abyss witch, gusto niya akong patayin sa murang edad. Sobra na akong seryosohin, ang demonyo, di ba? Agad na naglabas si Yefan ng lumilipad na espada. Ang triple disintegration, ang double disintegration ng sword intent. Ang layunin ng Black Gold Sword ay ibinalot sa katawan ng espada, na gumuhit ng nakakasilaw na kinang na tumagos sa malaking eyeball sa lupa. Paft! Isang mabahong-baho ang sumambulat mula sa loob na may malakas na corrosive purple-red slurry. Ang lumilipad na espada ni Yefan ay agad na gumawa ng zizi na tunog, at ang puting usok ay tumaas. Gayunpaman, ang tinik na ito ay nagpalungkot din kay Zigwang, at ang mental power attack na inilabas ay hamina din. Sinamantala ni Sally ang pagkakataong mag-flash ng isang figure, pumunta sa likod ni Yefan, at tumingin kay Gretna na may matagal na takot. Napaka-emperor level na sword intent, kaya niyang sapilitang basagin ang Eye of the Worm, kunang hindi naaapektuhan, nakangiting sabi ni Gretna. Ms. Gretna, alam mo at ako pareho na kung hindi mo ako hawakan, huwag tayong mag-aksaya ng oras, sabi ni Yefan na nakakunot ang noo. Mapanganib talaga na hawakan ka, ngunit ang prinsesa ay darating sa lahat ng paraan, at natural na gusto ko siyang tretuhin ng mainit. Paano ko siya hahayaan na umalis ng madali? Ikaw lang ang gusto ni Wumang, at wala siyang pakialam kay Prinsesa Gloria, sabi ni Gretna. Sigurado ka bang isang matalinong pagpili na gumawa ng isang bagay sa amin ngayon? Takang tanong ni Yefan. Sword God, nagkakamali ka, hindi naman sa gusto kong gawin, pero gusto muna akong patayin ng prinsesa. Isang abyss witch, binalak na niya akong patayin sa murang edad, at inaasahan din niyang magbukas siya sa hinaharap. Ito ay isang krisis lamang ng sitwasyon. Ang prinsesa ay nag-react sa subconsciously upang protektahan ang kanyang sarili. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, ang bagay na ito ay mabubunyag, at makakatulong ito sa iyo sa hinaharap, pansamantalang sabi ni Yefan. Haha! Sword God, ang salitang trust, ay talagang hindi masyadong kapaki-pakinabang sa Taishi Plane kung saan kinakain ng mahina ang malalakas. Sa tingin mo kaya kung pangunahan ng Zerg na magpatuloy hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iba? Mali ka! Ito ay tiyak dahil hindi ito ganap na naniniwala sa sinuman, kaya kung mabuhay hanggang ngayon. Ang abyss witch na kailangang manirahan sa buong eroplano ng Taishi at pagkatapos ay kumilos ng mabilis, mayroon siyang kayabangan na Yeroka ng lahat ng lahi sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ang boses ng kanyang kaluluwa. Siya ay tiyak kung ipaghihiganti ang mga ninuno na iyon, ang mga bruhang napatay. Paano magiging magaan ang pakiramdam ng aking Zerg kung hindi ko siya papatayin ngayon? Unti-unting nawala ang ngiti ni Gretna. Namutla ang magandang mukha ni Sally, puno ng panghihinayang. Siya ay nag-aaral at naglilinang sa purgatorio sa pulang-pula sa lahat ng oras, at wala siyang anumang mga pag-urong mula nang siya ay bumalik. Dahil dito, masyado siyang nagtitiwala sa sarili niyang lakas. Kung siya noon, noong hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanyang kadugo, hindi siya maaaring gumawa ng ganoong kamadaling desisyon na kumilos. Ngunit ito ang unang pagkakataon na maging napakalapit sa ibang mga hari ng demonyo, at ito ang ika-7 kaharian na ngayon ay ika-6 na kaharian. Naantig si Sally nang isipin niya na hanggat namatay si Gretna, ang digmaan ay lubos na magaan. Now that I think about it, naghihintay lang si Gretna na gumawa siya ng move, which is simply a test. Kuya Yefan, pasensya na, ako. Tumingin si Sally kay Yefan nang may kasalanan, nag-alala siya at lumapit para tumulong. Sinong mag-aakalang magiging pabigat siya? No need to explain, kung ako sayo, baka kaya kung lumaban. Sinabi ni Yefan, pinuprotektahan mo ang iyong sarili hanggat maaari, haharapin ko ito, kung hindi ito gagana. Humanap ng pagkakataong makawala ng magkasama. Kinasusuklaman lang ni Yefan na iniwan niya ang tanging natitirang space ring sa mga babae, kung hindi ay makakatakas si Sally. Ngunit walang paraan, at nagmamadali siyang naglakad. May laboratorio sa ring, at naiwan ito kay Chu Yunyao. Tulad ng para sa maliit na singsing sa espasyo, dahil ang material ay hindi pa na-upgrade, ito ay nawasak sa nakaraang labanan.
Tumango si Sally Ye, ang figure ay handa nang pumasok sa estado ng anino-anumang oras. Siya ay sumunod sa kanya sa lahat ng paraan, at ang pagkonsumo ay hindi maliit, kaya dapat niyang isave ang oras ng multo. Sword God, kahit na gusto mo siyang protektahan mula sa akin sa wormhole, hindi ka ba masyadong confident? Biro ni Gretne. Maaari kong subukan, nalilibang si Ye Fan. Sa isang pares ng mga mag-aaral, ang itim na gintong apoy ay may kamalayan sa mga nakapaligid na enerhiya at batas. Kakaiba, hindi nakita ni Ye Fan na itong Gretna ay nagpakita ng anumang senyales ng paggamit ng batas. Ang lahat ng bagay dito ay kakaiba, at mukhang kaakit-akit, ngunit sa kanyang mga mata, ang mundo ay sobrang madilim. Maaliwalas na asul na kalangitan, berdeng damuhan, lahat ng uri ng magagandang gusali. Sa mga mata ni Ye Fan, ito ay naging isang madugong purgatorio ng Azura. Kakaiba rin ang katawan ni Gretne, puro energy group pala ito, hindi tulad ng isang normal na nilalang. Sa sandaling kumilos si Sally Ye, alam ni Ye Fan na may mangyayari, dahil hindi ito ang katawan ni Gretna. Kahit na, kasama ang mga kilos nitong nangangitlog para lang makita ng mga tao, pawang pagkukunwari. Kung pinalitan mo ito sa iba, malilinlang ka. Nakakalungkot. Sa mga mata ni Ye Fan, wala itong dapat itago. Puchi, puchi, puchi. Isang kasuklam-suklam, nakakatakot na boses na may laman at dugo ay parang mga bulaklak sa lahat ng dako sa lupa. Nagulat si Ye Fan, nakita ang lupa na nakabukas ang kanyang mga mata sa lahat ng dako. Ang mata ng hidden earthworm. Libu-libong malalaking, hindi mabilang na eyeballs ang lahat ay nakatingin sa direksyon ni Ye Fan at Sally Ye. Ang lilang sinag ng liwanag ay nagpapalabas ng isang malakas na pag-atake sa isip. Sa pagkakataong ito, handa na si Sally Ye na patakbuhin ang mga particle ng demonyo ng maaga upang protektahan ang kanyang katawan. Makapangyarihan ng Abyss Witch, at bagamat si Sally Ye ay isa lamang demonyong general, halos hindi siya makahawak ng ilang sandali. Nang makita ito, itinaas ni Ye Fan ang kanyang espada at mabilis na tumakbo, hawak ang espada sa kanyang kamay. Liwayway. Direktang sumabog ang katawan ni Gretne, at nabasag ang buong katawan sa hindi mabilang na likido. Gayunpaman, ang mata ng Tibetan worm ay hindi huminto sa pag-atake, at ang makapal na mga eyeball na ito ay mabilis na tumitig sa lupa. Hindi lamang ito naglalabas ng purple light na may mental attack, naglalabas din ito ng malupit na pagsipsip. Maraming halaman sa lupa ang mabilis na nilamon ng mga eyeballs. Si Ye Fan at Sally Ye ay lumipad sa hangin, ngunit ang nakakatakot na pagsipsip ng mga eyeball na ito ay mahigpit na humawak sa kanila. Parang hindi mabilang na mga kamay ang humahatak sa katawan nilang dalawa na pumipigil sa kanilang pag-alis. Nasusunog na langit Dragon King Spear. Tinawag ni Ye Fan ang lumilipad na espada na pumuno sa kalangitan, nag-apoy ng apoy, at inatake ang mga eyeball na ito sa isang malaking lugar. Pumutok ang mga eyeballs, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ngunit sa parehong oras, naramdaman ni Ye Fan na hindi maganda ang sitwasyon sa kalangitan. Ang isang piraso ng itim na ulap ay tila isang itim na ulap, na mabilis na bumabalot sa kanilang dalawa. Kung titingnang mabuti, lahat iyon ay mga bug na kasing pino ng mga buto ng lingga. May premonition si Ye Fan na ang mga uod na ito ay hindi mapipigilan ng kasalukuyang Sally Ye. Sally Ye. Ang anino. Hindi. Dahil sa mga matang iyon ay hindi ako makapag-concentrate sa pagpasok sa shadow state. Sally, gritted her silver teeth, mukhang balisa. Natigilan si Ye Fan, ginamit pala nitong si Gretne na ito ang kakaibang mata para manguna. Huwag kalimutan, ang haring ito ay nabuhay ng mahabang panahon, at natural. Marunong din siyang manghuli at pumatay sa bruhang kalaliman. Ang boses ni Gretne ay nanggaling sa lahat ng direksyon. Kabanata 2772 Ontolohiya. Tiningnan ni Ye Fan ang kakaibang itim na insektong ito, tulad ng hangin at ulap, para lunurin si Sally Ye. Sa desperasyon, tinawag ni Ye Fan ang Black Gold Liquid Sword Intent tulad ng isang malaking water ball, na bumabalot sa kanyang sarili at kay Sally Ye ng buo. Bang bang bang. Gitling. Ang maliliit na itim na bug na ito, sa sandaling dumapo sila sa layunin ng espada, ay bahagyang na-stimulate, at sila ay sumabog sa isang iglap. Ang purong kapangyarihan ng demonyo, pagkatapos ng pagsira sa sarili, ay patuloy na nakakaapekto at nagpapatong sa isa't isa. Tila isang uri ng tambalan na may chain reaction. Ang tila maliliit na surot, na pinagsama-samang sumasabog, ay sumabog ng isang nakakasira ng lupa na shockwave. Sa simula ng tunog ng mga shell, ito ay kasing bangis ng isang kulog. Sa loob ng Sword Intent Giant Ball, naramdaman ni Sally Ye ang pagbabago-bago ng enerhiya sa labas, at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Brother Ye Fan, ang mga uod na ito ay walang katapusan. Hindi ito ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay hindi ko alam kung nasaan ang totoong katawan ni Gretne. Kung nagpapatuloy ito, mabubugbog ka lang ng pasibo, at hindi ka makakahanap ng target para sa counterattack, nakasimangot si Ye Fan. I also find it strange, I heard from my grandfather na ang sinaunang babaeng uod ay napakalaki. Ito ay ang tanging mataas na antas ng buhay na maaaring karibal ang laki ng isang titan. Kahit na, ang sinaunang babaeng uod ay lalago ng palaki dahil sa patuloy na pagpapakain.
Higit pa sa Titan. Kaya lang, kailangan pang mangitlog ang babaeng uod, para maubusan ang katawan, pero kahit ganoon, dapat ay napakalaking nilalang. Nakita kong mangitlog si Gretna, at naisip ko na si Greta ang target ng pagpatay. Pumasok ang katawan ni Ni. Isang humanoid na estado. Pero ngayon, parang sinadya itong ipakita sa akin, hindi ang totoong katawan. Sabi ni Sally Ye. Sabi mo, ang katawan ng sinaunang babaeng uod ay maihahambing sa katawan ng isang Titan. Isang hula ang sumikat sa puso ni Ye Fan. Dapat lang, hindi na kailangang magsinungaling sa akin si Lolo, sabi ni Sally. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Ye Fan, Sally Ye, may ideya ako, kailangan kong makipagsapalaran, manatili ka sa aking layunin sa espada. Bago pa makapagsabi ng anuman si Sally Yejuo, sumambulat si Ye Fan na may intensyong likidong espada. Armor ng dugo ng dragon. Five-fold disintegration. Sa pilitang itinaas ni Ye Fan ang kanyang depensa. Ganyan si Rao, sumabog sa kanya ang mga uod na ito, at nanginginig pa ang dugo niya. Sword God, bakit mo inilalagay ang sarili mo sa panganib? Kailangan ko lang patayin ang Abyss Witch. Si Ye Fan ay naging meteor, lumilipad sa himpapawid, iniiwasan ang mga itim na insektong ito. Nang marinig ang panghihikayat ni Gretna, napamura si Ye Fan sa kanyang puso. Iwanan si Sally Ye. Maliban kung siya ay patay na. Quadruple disintegration. Kaagad na pinalaki ni Ye Fan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa lahat ng paraan, at ang layunin ng itim na gintong espada sa kanyang katawan ay parang nagngangalit na apoy, tulad ng nagniningas na ulap. Ang itim na ulap ng bug ay galit na nasunog sa sandaling ito. Ang Zerg sa ibaba ay natakot sa pamimilit na ito sa layunin ng espada at tumakas sa lahat ng direksyon. Inilabas ni Ye Fan ang itim na higanteng espada. Sa pagharap sa mga makalat na bug na ito, mayroon lamang siyang itim na higanteng espada na hindi alam ang pinagmulan. Siya ay pinakamaginhawa. Alam ng Diyos kung ang ibang lumilipad na mga espada ay mapipinsala. Hawak ang kanyang pinagkakatiwalaang partner, mabilis na natamba si Ye Fan. Ang itim at gintong apoy ng mga mata ay umapaw, parang dalawang apoy na lumilipad na bituin. Dimensional na pagkakatapon. 10 ulit. Isang mabigat na bigat, kasama ng mataas na dalas na panginginig ng boses ng higanteng espada, na nilaslas ng isang espada. Ang ika-10 layer ay pinakawalan at nawasak, at ang kinang ng isang espada ay parang naghahati ng mga bundok at dagat, na nagdudurog sa mga bituin. Ang espasyo ay sinamahan ng isang twist, at tila ito ay unti-unting naging hindi mabata, at ang kapangyarihan ni Ye Fan ay ngayon. Tahimik, ang Black Gold Sword Light na ito ay tumusok sa libu-libong metro at lumubog sa lupa. Sa mga mata ni Ye Fan, ang kakaiba, hindi maintindihan na lupa ay nahati ng kanyang liwanag ng espada. Habang nahati ang hindi kilalang mga enerhiyang iyon, ang ilan pang solid at purong kapangyarihan ng demonyo ay unti-unting nahayag sa ilalim. Talagang tama. Tuwang-tuwa si Ye Fan, hindi nakakagulat na hindi niya makita kung nasaan ang tunay na katawan ni Gretna. Nagtago pala siya sa isang makapal na disguise. Pagkatapos ng ilang sorpresa, mabilis na bumalik sa katinoan si Gretna. Bilang karagdagan sa galit, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lupa. Ang mga pilak itim na stingers ay daan-daang metro, kahit libu-libong metro, at sila ay hindi pantay. Ang mga nakakalaso na tinek na ito ay makapal na nakaimpake, na ginagawang isang gubat ng mga karayom ang kalangitan. Ngunit si Ye Fan ay hindi natakot, ang likidong sword intent ay parang umaalo na ilog, na dumudurog sa lahat ng makamandag na tinek na ito. Kasabay nito, inalis ni Long Yan ang lahat ng lason na ito. Kay Shenlong, may bahid na ng galit ang boses ni Gretna. Ang isa sa malaking bentahe ng Zerg ay ang sobrang lason nito, ngunit napakahirap pakitunguhan ang pamilyang Shenlong na may mataas na linya ng dugo. Si Ye Fan ay bastos, nagtagumpay siya gamit ang isang espada, at sinamantala ang sitwasyon para umatake. Ang pagpunta sa posisyon na nahati ngayon, hindi hinahayaan itong magkaroon ng pagkakataong makabawi, ito ay dalawang dimensional na pagkakatapon na magkasunod. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Ye Fan sa oras na ito ay higit na nalampasan ng ika-9 na layer ng Kaitian, na umabot sa antas ng isang hari ng demonyo. Bilang karagdagan sa 10-layer disintegration, ang sword intent ay hindi isang bagay na maaaring puwersahang ipagtanggol ni Gretna. Ang nangingibabaw na kapangyarihan sa pag-atake ng Emperor-level sword intent ay tuluyang napunit ang kuta ni Gretna. Z. Gatlang M. Isang malalim na lila pulang dugo ang lumabas. Bagamat mabilis na gumaling ang sugat, sapat na ito para kay Ye Fan. Ipinapakita nito na ang mundo sa ilalim ng iyong mga paa ay ang katawan ni Gretna. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang hitsura ni Gretna. Dahil sa sobrang laki nito, kinailangan niyang hilahin ito sa malayo para makita ang buong larawan. Ngunit malinaw naman, ang bahaging ito ng lupa, langit, at lahat ng bagay dito ay itinayo ni Gretna at ng Zerg kasama ang katawan nito bilang pangunahing katawan. Kapag pinutol ni Ye Fan ang makapal na protection na layer, maaari niyang mahawakan ang katawan ni Gretna. Para kay Gretna, ang kanyang malaking katawan, bawat posisyon, ay nasa kontrol nito. Karaniwan, kailangan mo lamang gumamit ng putik upang hubugin ang isang katawan upang malito ang mga tagalabas.
Tulad ng inaasahan sa isang eskrimador na antas ng emperador, mayroon siyang malakas na pagmamasid at kapangyarihang mapanirang. Gayunpaman, kahit na natuklasan mo ang katawan ng haring ito, ano ang gagawin mo? Ang pinsalang idinulot mo sa haring ito ay hindi maaaring baliwalain. Mabilis na nakabawi si Gretne. Ang suntok na ito ay hindi magdudulot ng kalituhan. Sumimangot si Ye Fan. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Gretne, kahit na alam niya na ang katawan ni Gretne ay nasa lahat ng dako, hindi siya makakaisip ng isang paraan upang manalo o makatakas sa maikling panahon. Ang katawan ni Gretne ay talagang matigas, at naghiwa lamang siya ng isang maliit na butas pagkatapos na makalabas mula sa pagkakawatak-watik ng ika-10 layer. At ang kakayahan sa pagbawi ay malakas din, at ang sugat ay mabilis na gumaling. Maaaring 3 sugat ang tinaga ni Ye Fan, ngunit ang kabilang partido ay naka-recover na ng 10. Itinuring ni Ye Fan iyon maliban kung siya ay tulad ng sa orihinal na black hole, binabaliwala ang kanyang buhay at nahihiwa-hiwalay. O kunin ang katawan ni Gretne bilang enerhiya ng pagkawatak-watik at direktang paghiwa-hiwalayin ang kanyang katawan. Kung hindi, mahirap talagang patayin si Gretna. Kabanata 2773 talagang hindi. Sa kasamaang palad, ang dalawang pamamaraan na ito ay hindi makatotohanan. Ang kanyang walang ingat na pagkakawatak-watik ay katumbas ng pagpapakamatay, na hindi sulit. Ang pagkawatak-watik ng katawan ni Gretna, tulad ng isang masalimuot na enerhiya, ay dapat na maunawaan, at nangangailangan ng oras upang maghiwa-hiwalay. Bago siya magtagumpay, papatayin siya ni Gretne, at kahit na mangyari ito, maaaring hindi siya makaligtas sa huli. Ito ay karapat-dapat na maging pinakamataas na powerhouse ng Taishi Plane. Napakahirap pumatay ng sinumang hari ng demonyo. Si Ye Fan ay walang magawa. Isang bagay ang kayang lumaban, ngunit dalawang magkaibang bagay ang pumatay. Ms. Gretne, inaamin ko na napakahirap na patayin ka, pero kung gusto mo kaming patayin, imposible. Wala kang paraan upang malutas ang aking layunin sa espada. Kaya, invincible din ako. Ito. Mas mabuti para sa lahat na magpigil, mayroon pa ring puwang upang bumalik sa hinaharap, mataimtim na sinabi ni Ye Fan. Totoo na hindi ko masisira ang iyong sword intent pero, hindi ibig sabihin na walang magagawa ang Zerg natin. Bago naisip ni Ye Fan kung ano ang ibig niyang sabihin, may mga pagsabog ng sonic boom sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, mula sa malayo, isang mabahong berdeng likido ang lumabas. Ang mga likidong ito, tulad ng mga berdeng beam, ay napakalakas. Direktang ibinuka ni Ye Fan ang isang light refracting sword at shield. Dong dong dong. Ang makapal na tunog ng mga suntok ay nagsimulang lumuwag ang espada at kalasag. Ang higit na ikinatatakot ni Ye Fan ay ang kanyang layunin sa espada ay nasira nang. Ang layunin ng espada ay naagnas, at maging ang lumilipad na espada ay nagpakita ng mga itim na bakas, at ang mas mababang mga grado ay nabulok pa. Ano? May likido talaga na maaaring mabulok ang kanyang layunin sa espada at masira ang kanyang lumilipad na espada. Sumimangot si Ye Fan, tila hindi ito ang komposisyon ng likido, ngunit isang batas ng eroplano. Mabilis na binawi ni Ye Fan ang lumilipad na espada, na nababalisa hanggang sa mamatay. Siya ay isang taong mahilig sa espada. Kung alam niyang makakasakit kay Fejian ang bagay na ito, mas gugustuhin niyang makipagsapalaran upang maiwasan ito, kaysa labanan ito gamit ang isang espada at kalasag. Ha. Si Gretne ay nagpakawala ng malungkot na tawa, na tila nasisiyahan sa pagkamangha ni Ye Fan. Whoosh whoosh. Sa hangin, isang bagay na hindi nakikita ang dumaan ng napakabilis. Ang mga mata ni Ye Fan ay nagliliyab ng itim na apoy, at malinaw niyang nakita na ito ay isang malaking katawan ng enerhiya, ngunit dahil sa bilis, mahirap itong makuha. Ang Shore of the Earth. Si Ye Fan ay masyadong tamad na subaybayan, at direktang inilabas ang layunin ng espada, daan-daang Sword Spirit Incarnation, at nagsimulang gumawa ng mga nakakabaliw na galaw patungo sa hindi nakikitang bagay. Ngunit nang ang sword intent ay dumampi sa labas ng bagay, ito ay mabilis na nawasak. Sinubukan ni Ye Fan na tingnan ang paraan ng paggana ng enerhiya, ngunit nalaman na may isa pang pag-atake sa likod niya. Sinamantala ni Gretne ang pagkakataong ito para muling magpatawag ng libu-libong eyeballs, at naglabas ng libu-libong purple beam ng liwanag sa Ye Fan. Damn old mother bug. Si Ye Fan ay lihim na napag-alitan, itong si Gretna ay may karanasan at napagtanto na kailangan niya ng maraming lakas ng pag-iisip upang mapanatili ang baybayin ng lupain. Sa makatuwid, sa oras na ito, muli siyang gumamit ng mental attack para makagambala sa layunin ng espada ni Ye Fan. Kasabay nito, lumitaw ang isang eksenang nag-alala kay Ye Fan. Ang di nakikitang bagay na iyon ay talagang direktang sumugod sa likidong sword intent sphere na bumabalot kay Sally Ye. Sa isang bibig, ang buong sword intent sphere ay nilamon. Sally Ye. Ang puso ni Ye Fan ay lumubog, ang bagay na ito ay talagang nilamon ang likidong layunin ng espada at si Sally Ye. Hindi ka ba natatakot na pumatay sa sarili mo? Sa mga mata ni Ye Fan, mayroon lamang purong enerhiya. Nang makita ang kakaibang nilalang na iyon, kinain niya si Sally Ye at lumipad, diretsyong ginamit ang kanyang espada para maglakad-lakad, at tumayo para habulin siya.
Kung ang distansya ay hinaila palayo, hindi niya makontrol ang kanyang layunin ng likidong espada. Sa oras na iyon, si Salie ay katumbas ng pagkahulog sa katawan ng halimaw na mag-isa. Nang maisip niya ito, nakaramdam ng pagkabalisa si Ye Fan. Biglang dumating ang hindi mabilang na iba't ibang zerg mula sa lahat ng direksyon sa kalangitan. Makukulay, iba't ibang laki, at mga insekto na may iba't ibang kakayahan sa isang sulyap, putulin ang ruta ng pagsubaybay ni Ye Fan. Paano magkakaroon ng puso si Ye Fan na lumaban sa oras na ito, sinusunog ang apoy ng layunin ng espada, gumuhit ng landas ng apoy, at hinahabol siya. Ang paglalahad ng 6 na pares ng Dragon Scale Sword Wings, ang bilis ni Ye Fan ay itinulak sa sukdulan. Sa isang kisap mata, naabutan ni Ye Fan ang halimaw. Gayunpaman, biglang nagbago ang sitwasyon. Tumalikod ang halimaw na iyon. Nagkaroon ng pagsabog ng Escarlotte sa kanyang harapan, si Ye Fan ay tila pumasok sa isang mahabang koridor, ang amoy ay sobrang malansa. Si Ye Fan ay kinain pa sa isang kagat. Hindi ba takot sa kamatayan ang lalaking ito? Si Ye Fan ay hindi natakot sa unang pagkakataon, ngunit naramdaman na ang taong ito ay napakapangahas. Matapos kainin ang kanyang sarili, basta't sinundot niya mula sa loob gamit ang layunin ng espada, hindi ba mamamatay ang taong ito? Naramdaman ni Ye Fan na nasa harapan niya si Salie, malamang sa tiyan niya, kaya lumipad muna siya. Sally, ikaw. Nagbago ang paningin ni Ye Fan, napapaligiran ng asul-berde na malapot na likido, ang nakakadiri na amoy ay nakakadiri. Tamang-tama, napasok na niya ang tiyan ng hindi nakikitang halimaw na ito. Ang likidong sword intense fear na bumabalot kay Salie ay mabilis na nawasak sa oras na ito. Mabilis na pinakilos ni Ye Fan ang kanyang sword intent na protektahan ang kanyang sarili at si Salie ng magkasama. Kuya Ye Fan, bakit ka pumasok? Mukhang hindi mapalagay si Salie. Nilamon ka nito, syempre gusto kong pumasok at makita, ngunit hinahanap nito ang sarili nitong kamatayan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Naalala ko, ang bug na ito ay isang strategic level na general ng demonyo, isang lumilipad na linta. Ito ay lumipad ng napakabilis, at ito ay papasok sa isang estado ng hindi nakikita. Ang batas ng eroplano nito ay natutunaw. Anuman ang kainin nito, kahit ano pa ito, lahat sila ay matutunaw ng mabilis. Sabi ni Sally. Ito talaga ang kapangyarihan ng batas. Sabi ni Ye Fan, kung acidic lang sa tiyan, sobrang lakas. Dahil si Gretne ay kailangang mawala ng isang strategic level magician, kung gayon tatanggapin ko ito. Tinakpan ni Ye Fan ang kanyang buong katawan na may sword intent, at kasabay nito ay iniwagayway ni Ye Fan ang kanyang higanteng espada, balak na buksan ang isang butas sa kanyang malaking tiyan. Ngunit nang malapit na niyang hawakan ang kanyang espada, nalaman niyang bumaliktad ang asid ng tiyan sa paligid niya. Sa lahat ng direksyon, sa dingding ng tiyan, ang lumalagong asid sa tiyan ay inilalabas. Ang lumilipad na linta ay tila napalakas ng husto sa maikling panahon. Damn it! Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ngayon pa lang, halatang pinalaki ni Gretne ang combat power ng kanyang demonyong general. Agad na hinusgahan ni Ye Fan na kung aatake siya sa sandaling ito, si Salie ay magiging lubhang mapanganib. Dahil sa desperasyon, nakapagtanggol lang si Ye Fan sa buong lakas niya. Binalot muli ng likidong sword intent ang dalawa, at ang sword intent ay patuloy na tumaas, ngunit mabilis itong nasira ng batas na ito ng ablation. Kung magpapatuloy ito, pareho silang nasa krisis. Sword God, palayain na kita kanina. Bakit kailangan mong pumunta ng ganito? Anak ko, ngunit ang aking pagmamalaki, maaari mong makita ang ilang mga batas, ngunit. Ano pa? Kahit na ito ay ang multo ng Abyss Witch, sa ilalim ng batas ng eroplano na ito ay ganap na malulusaw. Sa tulong ko, ang batang ito ay tunawin kayong dalawa at tatawagan itong hapunan. Si Gretne ay patuloy na nagbibigay ng lumilipad na linta, na naghahatid ng kapangyarihan ng pananampalataya. Invisible na lumilipad na linta, tuwang-tuwa na umiikot sa hangin, sprinting sa napakabilis na bilis, nagpapadala ng mga pagsabog ng sonic booms. Kasabay nito, ang dalawang tao sa tiyan ay nakaramdam ng kaguluhan sa lahat ng direksyon. Napakunot ang noo ni Ye Fan, ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada, mas mataas ang kaharian, mas maraming mga batas ang kanyang nakikita. Ngunit ang pagkatunaw ng lumilipad na linta ay maaaring dahil sa mataas na kaharian at biolohikal na relasyon, na napakakomplikado at mahirap makita. Kung siya lang, madali itong hawakan, kahit na magsapalaran siya, direktang pumasok siya sa Selfless Sword Realm, at pinatay siya ng tuluyan. Gayunpaman, kasama si Salie sa kanyang tabi, dapat niyang alalahanin ang opensa at depensa, hindi ang isa o ang isa pa. Kung tutusin, ang pangunahing target ng kalaban ay si Salie. Itinikom ni Sally ang kanyang mga pilak ng ngipin at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamay, tumutusok pa ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa pagiging inutil, at talagang pipigilan niya si Ye Fan. Bagamat nakakalito ang pagmamalasakit, matagal ko nang hindi nakikita si Ye Fan, kaya hindi ko napigil ang habulin siya hanggang dito. Ngunit hindi siya kailanman mahilig gumawa ng mga dahilan. Walang silbi ay walang silbi. Ang mali ay mali. The more I leave, the more I go back. Ay, hindi pwede.
Hindi ka maaaring maging isang drag sa Yefan. Talagang hindi. Biglang itinaas ni Sally Ye ang kanyang ulo, malamig at determinado ang kanyang mga mata. Kuya Yefan, lumabas ka lang, huwag kang mag-alala sa akin, kaya kong protektahan ang sarili ko. Kabanata 2774 na Mixed Blood Witch. Sally Ye, ang lumilipad na linta na ito ay may napakataas na antas ng pagtatanim, at ito at ang batas ng pagkalusaw ay pinalakas. Alam ko. Natigilan si Yefan, nakatingin sa determinadong mga mata ng babae, at biglang may naintindihan sa kanyang puso. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hanggat ipinakita ni Sally Ye ang gayong mga mata, hindi niya binaygo ang mga tao. Okay. Naiintindihan ko, kung gayon palagi kang nagbabantay, at maaaring hindi kita pansinin anumang oras. Alam ni Yefan na sa hindi inaasahang pagkakataon ay puno ng asid sa tiyan si Jian. Kahit na kaya niyang patayin ang lumilipad na linta na ito, si Sally Ye ay malamang nalamunin ng asid sa tiyan sa isang iglap. Saglit na nag-isip si Yefan, sa oras na ito, isang mataas na konsentrasyon ng layunin ng espada ang dapat gamitin upang maging epektibo. Ang katawan ng Sword God, bagamat tila nakakalusot sa sikmura, ngunit sa katunayan, natunaw na ito bago ito pinakawalan. Hinimok ni Yefan ang kanyang sword intent na lapitan ang lugar na malapit sa dingding ng tiyan. Kung mas malapit ka sa dingding ng tiyan, mas malapit ka sa pinagmulan ng pagtatago ng gastric acid. Ang asido sa tiyan ay parang talon, na sinasaksak ang layunin ng espada. Kailangan din ni Yefan ng proseso para paikliin ang kanyang sword intent, ngunit maraming sword intent ang natunaw bago sila makondensed. Ang pagbabagong ito at ang isa ay lumalaki, at ang layunin ng espada na protektahan ang dalawa ay napakanipis na. Ngunit walang magawa si Yefan tungkol dito. Kung siya ay nanatili sa malayo, ang layunin ng espada na ibinaba niya ay hindi makakapasok sa higanteng tiyan na ito. Walang kapantay, sheer. Nakita ni Yefan ang pagkakataon, at pinutol ang sheer sword intent, at agad na nagdagdag ng ikasampung antas ng disintegration. Dumadagandong mula sa bagong buwan, kahit na ang ikasampung layer ay nawasak, ito ay nabawasan lamang sa kalahati ng karaniwang laki dahil sa pagkalusaw. Ngunit kahit na ganoon, ang kabagsikan ng wuswang sword intent ay nagbutas pa rin sa dingding ng tiyan. Ang acid sa tiyan ay nahati sa mga gilid, at lumitaw ang isang bitek sa gitna. Ang buong sikmura, halatang pulikat, umaakyat ang acid sa tiyan. Ngunit gayunpaman, ang hindi maihahambing na makapal na dingding ng tiyan ay hindi ganap na nabasag sa ilalim ng gayong espada. Umaagos ang dugo, at mabilis na gumaling ang sugat. At ibinaba ni Yefan ang espadang ito, ngunit ang layunin ng likidong espada na nagpo-protekta sa kanila ay nabasag din. Sally, ikaw. May premonition si Yefan na nasa panganib ang babaeng nasa tabi niya, at wala siyang oras para ayusin ang protective layer ng liquid sword intent. Siya mismo ay may magaspang na balat at makapal na laman, at may baluti ng dugo ng dragon upang protektahan siya, kaya't maaari niyang labanan ng kaunti, ngunit hindi magagawa ni Sally Ye. Sa isang iglap, anino na lang ang naramdaman ko sa paligid, lumilipad palabas. Sa sandaling iyon, naging multo si Sally Ye, iniiwasan ang pinsala hanggat maaari. Ang multo ay nilinang sa sukdulan, at sa teoryang ito ay hindi magagapi. Ngunit si Sally Ye ay hindi pa nasa hustong gulang pagkatapos ng lahat, kaya ang multo ay maaaring labanan lamang ang bahagi ng pinsala. Nakita kong sumugod si Sally Ye sa asid ng tiyan at dir-diretsyong sumugod sa sikmura. Nag-iisip si Yefan kung gusto ng babae na piliting tusukin ang dingding ng tiyan. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpasindak kay Yefan, at ang kanyang kaluluwa ay malapit nang lumipad palabas. Sinamantala talaga ni Sally Ye ang sugat upang ipakita ang kanyang anyo sa sandaling hindi pa lumalabas ang asid sa tiyan. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may mga iskarlata na sinag ng liwanag, na nagpapakita ng matatalas na pangil, binubuka ang kanyang bibig at nanunuot sa laman at tisyo ng dugo sa dingding ng tiyan. Napakalaking katawan ng lumilipad na linta, sa dingding ng tiyan nito, ang ilang mga daluyan ng dugo na talagang napakaliit, sa harap ni Sally Ye, ay lumilitaw na napakakapal. Kumagat si Sally Ye, at bumuhos ang dugo sa bibig niya. Kahit na ang lahat ng asid sa tiyan ay manggagaling sa labas anumang oras sa sandaling ito, hindi natatakot si Sally Ye. Tirek ang mga mata niya, kahit gaano pa kadiri at kabaho ang dugo, hinihimas-himas lang niya ito na parang baliw. Nang makitang lulunurin na ng asido sa kanyang tiyan si Sally Ye, inipon ni Yefan ang kanyang layunin sa espada at gustong protektahan si Sally Ye. Ngunit ang konsentrasyon ng asid sa tiyan sa paligid ng sandaling ito ay masyadong mataas, ito ay mas mahirap na paikliin ang isang sapat na dami ng layunin ng espada. Bilang karagdagan, si Yefan mismo ay nasa ilalim din ng panuntunan ng ablation ng tiyan acid, na nagpapalala pa nito. Nang makita ang babaeng mas mahalaga kaysa sa sarili niyang buhay na nabubulok ng tiyan, nahati ang mga mata ni Yefan. Sally Ye. Hindi narinig ni Sally Ye ang sinasabi ni Yefan sa oras na ito. Pakiramdam niya ay nasusunog ang kanyang buong katawan, at ang mga puwersa ng kaagnasan ay sinisira siya. Gayunpaman, ang dugong sinipsip niya ay mabilis ding nagbabago sa kanyang katawan. Nagsimulang magsama ang asensya ng lumilipad na linta at ang mga particle ng demonyo sa Sally Ye.
Sa iskarlata na mga mata ni Sally Ye, may nakakabighaning berdeng ilaw. Ang sakit sa buong katawan ay unti-unting nabawasan, at ang katawan ay hindi sumakit o nasunog. Dagdag pa, nagsimulan na ring maghilom ang mga naagnas na sugat ni Sally Ye. Yan Mie Embers. Naglaslat si Ye Fan ng 3 sunod-sunod na espada, nagtamo ng 3 pang sugat sa dingding ng tiyan sa paligid ni Sally Ye. Sally ikaw. Pinipisil ang asid sa tiyan hanggat maaari, kitang-kita ni Ye Fan ang kalagayan ng batang babae. Tumalikod si Sally Ye, may dugo sa gilid ng kanyang bibig, at isang turquoise halo ang sumilay sa kanyang mga mata. Nagulat si Ye Fan nang makita niyang ang kaagnasan ay tila walang epekto sa kanya. Hindi kaya. Nakuha ni Sally Ye ang antibody sa pamamagitan ng pagsuso sa dugo ng lumilipad na linta. Natatandaan ko pa na sa Earth, kapag sumipsip ng dugo si Sally Ye, lalakas ito, ngunit unti-unti itong mawawala sa kanyang isip. Ang kasalukuyang Sally Ye, ang kanyang kakayahan sa pagsuso ng dugo ay tila napalakas. Ang batas ng lumilipad na linta ay natural na hindi makakasakit sa sarili nito, at ang katangiang ito ay kontrolado ni Sally. Marahil, mula sa isang tiyak na pananaw. Si Sally Ye, na may halong dugo, ay mas malakas kaysa sa isang pure blood witch. Anong problema? Hindi ito ang kakayahan ng Abyss Witch. Prinsesa Gloria, anong ginawa mo? Malinaw, na pagtanto ni Gretne na may mali. Kahit na ito ay nabuhay para sa ilang mga panahon, hindi pa ito nakakita ng isang espesyal na mangkukulam sa kailaliman. Ngumisi si Ye Fan. Dahil hindi natatakot si Sally Ye sa kaagnasan, maaari niyang bitawan ang pag-atake. Sword God Overlord. Muling pinalakas ni Ye Fan ang kanyang katawan, hawak ang itim na higanteng espada, patungo sa dingding ng tiyan ng lumilipad na linta, isang laslas lang. Ang mga baga ng espada ni Yan Mie na pumuputok, parang scalpel, ay pinutol ang bakal na tiyan na ito. Ang lumilipad na linta ay namilipit sa sakit sa hangin, gustong iluwas si Ye Fan, ngunit huli na. Ang baluti ng dugo ng dragon ay nawasak, palakasin ang depensa. Ang Reiki ay nawasak, nagpapalakas ng pagbawi. Kahit na pinipigilan ng panuntunan ng ablation si Ye Fan na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng maayos, ngunit umaasa sa pagkakawatak-watek, si Ye Fan ay maaari pa ring magkaroon ng sapat na defensive power. Hindi na kailangang magambala para protektahan si Sally Ye, direktang nilabanan ni Ye Fan ang kaagnasan at gumawa ng madugong landas. Dong dong dong. As if meron siya. Binasag ang isang malaking tambol na balat ng baka, kinuha ni Ye Fan si Sally Ye, pinunit ang dagwang butas mula sa tiyan ng lumilipad na linta, at lumabas. Ang lumilipad na linta ay nahulog mula sa langit na parang saranggola na may putol na tali. Ang emerald green na katawan ay hindi na mananatiling invisible at malubhang na sugatan. Ang iba't ibang mga organo sa katawan nito ay nawasak ng sword intent ni Ye Fan ngayon, na naging dahilan upang mahirapan itong lumaban muli. Sa sandaling tumama ito sa lupa, ang lumilipad na linta ay pumasok sa isang bitek sa lupa, na tila itinago ni Gretna. Malakas na yumanig ang lupa, na para bang ipinapakita kung gaano ka-irritable si Gretne sa mga sandaling ito. Ito ay dapat na itulak Ye Fan at ang dalawa sa isang desperado na sitwasyon, na nag-iiwan ng hindi bababa sa isang Abyss Witch. Bilang resulta, nakakuha si Sally Ye ng pagtutol sa pamamagitan ng pagsuso ng dugo. Ito ay wala sa saklaw ng kaalaman ni Gretne. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa kalmado ang lupa. Aaminin ko, nagkamali ako sa pagkalkula sa pagkakataong ito, Sword God, Prinsesa Gloria, tayo na, bagamat hindi nakipagkasundo si Gretne, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang aminin ito. Ang pagpatay kay Ye Fan ay masyadong mapanganib at napakahirap. Kung gusto mong patayin ang mangkukulam, maaaring kailangan mong mahuli, na walang pasasalamat. Bumalik si Ye Fan, tumingin kay Sally Ye sa tabi niya, at nakipagpalitan ng kahulugan sa babae. Kaagad, nagkibit-balikat si Ye Fan. Paumanhin, ngayon, ayaw naming pumunta. Saglit na natahimik si Gretne, saka nagpakawala ng ngisi. Sword God, bagamat napakalakas mo, baka isang araw ay mapapatay mo ako. Pero, siguradong hindi ngayon. Kung sa tingin mo ang ginamit ng haring ito ay ang lahat ng kapangyarihan, tinatanggap mo ito para sa ipinagkaloob. Ang lumilipad na linta ay malubhang nasugatan, ang batang ito ay hindi makakabalik sa larangan ng digmaan sa maikling panahon, at ang ikapitong kaharian ay dapat makontento. Ngumisi si Ye Fan, tama ka, ang pagpatay sa iyo ay isang mahabang proseso. Ngayon ay hindi ko na kayang bayaran ang oras na ito, at hindi ko na kailangang makipagsapalaran. Ngunit, bago tayo umalis, paano tayo makakabawi? Interes. Kabanata 2775 Interes. Humingi ng interes. Bilang pinakamatanda, ang ika-6 na demonyong hari ng ina ng Zerg. Hindi alam ni Gretne kung ilang taon na ang lumipas, at wala pa siyang narinig na sinumang ng ahas na kausapin ito ng mayabang. Sword God, ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay masasabing hindi bababa sa Demon King, kahit na higit pa sa karamihan ng ating 7 Demon Kings. Ngunit, hindi ka karapat-dapat na maging pantay sa Demon King. Alam mo ba kung bakit? Nakangiting sinabi ni Ye Fan, sinasabi ng ilang tao na sa inyong mga buto, kayong mga Diablo na hari ay may sariling pride at bottom line, at may pananampalataya at respeto ng mga tao.
Tama, kaya, mas mabuting huwag kang masyadong lumayo. Ang boses ni Gretne ay naging mas malamig at mas malamig, at sinabi niya, bata, kung minsan, isang matalinong pagpili na kunin ito kaagad kapag nakita mo ito. Kung ang layunin ko ay maging isang Emperor-level swordsman, natural na hindi ko haamon ang iyong bottom line. Ngunit ang aking huling punto ay hindi maging pantay sa inyong mga demonyong hari. Dahil gusto kong lampasan ka, bakit ko iingatan ang iyong bottom line? Kalmado ang tono ni Yefan, ngunit ang pagiging wild ng kanyang mga salita ay naging katabi niya si Sally. Hindi mo maiwasang matigilan. Sa itaas ng 7 demonyong hari. Hindi ba yan ang Demon Emperor? Bahagyang sumimangot si Sally Ye, ngunit pagkatapos ay itinikom ang kanyang mga labi at ngumiti. Hindi ang Demon Emperor. Ang hinabol ni Yefan ay dapat na ang rurok ng kendo sa isang mas mataas na antas kaysa sa Demon Emperor, at ang walang katapusang kapangyarihang panlaban. Napakalaking tono. Anong interes ang gusto mong kunin, maaari mo itong subukan. Ngumisi si Gretne, nagsimulang magbago ang mundo sa itaas ng kanyang katawan. Ang asol na langit ay naging dugong pula, na para bang hindi mabilang na mga polip ng dugo ang namimilipit. Ang hangin ay napuno ng mga pagsabog ng nakal-alasong amoy. Ang damo ay nalanta, dilaw, asol, berde at lila, at uhog ng iba't ibang mga amoy ay nagsimulang magsikreto. Daan-daang milyong mga itlog ng uod, malaki at maliit, ay tila hindi mabilang na mga Easter egg, sa buong mundo. Sipain kakakaka, lahat ng uri ng pag-crack. Mga tunog na nagpakiliti sa anit ng isang tao. Buzz! Sa lahat ng direksyon, hindi mabilang na kakaibang lumilipad na insekto at uod ang nagsimulang umatake kina Yefan at Sally Ye. Ang katawan mismo ni Gretna ay isang mundo ng Zerg. Kahit na mayroon kang isang Emperor level na sword intent, ang haring ito ay maaaring ubusin ka hanggang sa kamatayan. Hindi umiwas si Gretne sa kanyang intensyon. Napakalaki ng katawan nito, kahit naputulin ito ni Yefan ng 10,000 espada, hindi ito mamamatay. Maliban kung si Yefan ay may lakas ng 2 dakilang Devil Emperors, maaari niyang sirain ang isang malaking mundo ng Taishi Plain sa isang iglap. Gayunpaman, halatang malayo pa si Yefan, at maaaring hindi na ito maabot. Sa harap ng hindi mabilang na demonyong si Zerg na hindi natatakot sa kamatayan at pagkonsumo, alam ni Yefan na ang lugar na ito ay hindi angkop na manatili ng mahabang panahon. Ang layunin ng likidong espada ay bumuo ng isang malaking kalasag na bomb-alot sa kanilang dalawa at panandali ang hamarang sa isang grupo ni Zerg. Ang Zerg, na hindi natatakot sa sakripisyo, ay biglang bumagsak, desperadong sinusubukang makapasok sa kalasag. Direktang sinindihan ni Yefan ang apoy ng dragon, nagngangalit na apoy, gintong apoy ang pumuno sa kalangitan, at hindi mabilang na si Zerg ang nahulog. Ngunit ang bangkay ng Zerg ay maaabsorb ng isang puwersa sa isang iglap. Kaagad na kasunod, si Gretne ay mapisa muli ng higit pang Zerg, at ang stream ay magpapatuloy. Mahirap talagang harapin. Bumulong si Yefan, tumingin kay Sally Ye, at hinampos ang katawan ni Gretne gamit ang biglaang espada. Ang Black Gold Sword Light ay bumagsak ng malalim sa lupa, at ang mga baga ni Yanmie ay patuloy na pinakawalan. Bang bang bang. Ang layunin ng espada ay nagpatuloy sa pagpunit sa inayos na lupa, hanggang sa maputol ang epidermis ni Gretne na may sugat. Kahit maliit na sugat lang, hindi man lang masakit si Gretne. Pero, tama na. Naging multo si Sally Ye at sumugod sa sugat. Walang pag-aalinlangan, sumimsam siya ng malapad na dugo sa dugong ube na nilabas ni Gretne. Bagamat mabilis na naghihilom ang sugat, patuloy na pinuputol ni Yefan ang mga bagong sugat. Damn it! Abyss Witch! Anong ginagawa mo? Nalaman ni Gretne na talagang kakainin ni Sally Ye ang dugo nito, at hindi niya maiwasang magalit. Bagaman hindi malinaw kung ano ang silbi ng kanyang dugo kay Sally Ye, kahit na nakakatulong ito sa anumang paraan, ayaw nitong makita ito. Sa nakaraan, tiyak na hindi magkakaroon ng ganoong pagkakataon si Sally Ye. Ngunit ngayon sa pagprotekta sa kanya ni Yefan at paglikha ng mga kondisyon para sa kanyang pagsuso ng dugo, ito ay ganap na naiiba. Natatakot ako na sa buong eroplano ng Taishi, walang mga tao na maaaring kumuha ng dugo ng sinaunang babaeng insekto bilang gamot na pampalakas. Hindi madaling basagin ang depensa ni Gretna ng mag-isa. Sa mga mata ni Sally Ye, ang purple-black magic flames ay nagninangas. Talagang kinamumuhian niya ang pagsuso ng dugo bilang isang paraan upang mapabuti ang sarili. Gayunpaman, upang makakuha ng paglago sa maikling panahon, kailangan niyang gamitin ang talentong ito na hindi kabilang sa Abyss Witch. Bagamat kaya niyang palakasin ang sarili sa maikling panahon pagkatapos sumipsip ng dugo, hindi niya ito kayang gawin ng matagal. Ngunit hanggat ang susunod na bahagi ng kapangyarihan ay maaaring mapanatili, ang akumulasyon ay magiging isang malaking pagpapabuti. Ang dugo ng sinaunang babaeng insekto ay dumaan sa nayong ito, ngunit walang ganoong tindahan. Sa makatuwid, sina Yefan at Sally Ye ay may tacit na pagkakaunawaan na hindi nila ito maaaring pabayaan. Nakakadiri na dugo, sa bibig. Naramdaman ni Sally Ye na pinupuno ng sumisikat, dalisay, at sinaunang diwa ang bawat selula sa kanyang katawan. Nagsimulang lumitaw ang iba't ibang mga malupit na kaisipan sa utak, at ang kamalayan ay naging medyo nalilito.
Huwag masyadong sumipsip, baka ma-accident. Pilit na nilabanan ni Saliye ang kanyang uhaw sa dugo, at tumigil sa kritikal na linya ng pagkawala ng kontrol. Fair na. Nakita ni Yefan si Saliye na itinaas ang kanyang ulo at alam na hindi na maaaring manigarilyo ang babae. Nang bubuksan na ni Yefan ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword at umalis kasama si Saliye, nakita niya ang 6 na pares ng Purple-Black Magic Flame Wings na nag-apoy sa likod ni Saliye. Boom! Ang malaking Magic Flame Wings ang naglabas ng marahas na Whirlwind Airflow. Isang nangingibabaw na pamimilit, tulad ng hari ng mundo, ang pinakawalan mula kay Saliye. Natigilan si Yefan, sinisipsip ang dugo ni Gretna, na maaaring magpapataas sa pamimilit ni Saliye sa ika-9 na antas ng kaitian. Pinipigilan pa ito ni Saliye. Kung patuloy siyang naninigarilyo, alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, mawawala ang iyong isip. Hindi na kailangang magsalita ng walang kaparirikan, alam din ni Yefan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Saliye sa oras na ito ay maaaring ganap na lumipad palayo sa napakabilis na bilis. Binuksan ni Yefan ang mga pakpak ng espada na may kaliskis na dragon, ginamit ang diskarteng paglalakad ng espada at katawan ng dragon, at gumuhit ng isang itim na gintong trap, tanggay na parang lumilipad na bituin sa direksyon ng teleportation formation. Si Saliye ay naging isang lilang itim na apoy, tulad ng isang kometa na bumabagsak sa kalangitan, na sumunod ng malapit sa likuran. Hindi mapigilan ng Zerg sa daan ang epekto at pagkasira ng dalawa sa oras na ito. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang teleportation formation sa harapan. Oops! Saliye, paano mo ginagamit itong teleportation array? Napagtanto ni Yefan na nahulog na sila sa Zerg ngayon, at hindi nila gagamitin ang teleportation array na ito. Umalangaw-ngaw pa rin sa kanilang isipan ang boses ni Gretna. Matapos sipsipin ang dugo ng haring ito, gusto mo pa bang tumakbo? Hindi mabilang na Zerg ang sumugod sa sandaling ito. Malinaw na imposibleng lumipad palayo sa Sixth Kingdom. Ang dalawa ay biglang napalibutan muli ni Zerg, at nahulog sa isang hindi may iwasang desperado na sitwasyon. Kabanata 2796, ang hari. Hindi mapakali si Gretna sa mga sandaling ito, paano siya napahiya ng ganito kanina? Talagang pinutol ba ito bilang pampulakas at sinipsip ng dugo ng isang batang babae? Ang mga mata ni Saliye ay malamig, at ang kanyang mga mata ay direktang kumislap ng lila, at isang malakas na espesyal na espiritual na alon ang dumaan sa mga opisyal ng Zerg na nagteleport. Sa ilalim ng saplot ng mga particle ng demonyo, ang mga Zerg na ito ay nagsimulang mataranta. Maging ang Zerg na umatake sa dalawa ay naging matamlay. Kaagad pagkatapos, ang Zerg na namamahala sa teleportation formation ay talagang kinokontrol ng isip ni Saliye at na-activate ang teleportation formation. Paano ito posible? Halatang hindi inaasahan ni Gretna na sinipsip ni Saliye ang dugo nito, hindi lamang pinahuhusay ang kanyang paglilinang sa maikling panahon, kundi minana rin ang ilan sa mga kakayahan ng babaeng uod. Ang mga Zerg na ito ay kinuha ni Saliye. Marahil ito ay ang epekto ng particle ng demonyo ng Abyss Witch, ngunit si Gretna, ang tunay na babaeng uod, ay walang magawa. Nakita ni Yefan at Sali na naka-activate ang teleportation formation at mabilis silang lumipad. Isang pagsabog ng liwanag ang kumikislap, at nawala ang dalawa kasama ang isang malaking grupo ng Zerg. Hindi. Mula sa wormhole, lumabas ang mahabang dagandong ng galit, ayaw, at inis ni Gretna. Halos sabay-sabay. Ang teleportation circle ng nabubulok na latian. Sina Yefan at Saliye, kasama ang isang grupo ni Zerg, ay na-teleport palabas. Ang Magic Flame Wings sa likod ni Saliye ay agad na sinunog ang Zerg na iyon bilang abo. Matapos mapagbantay si Yefan, nalaman niyang wala si Tan Ian sa ambush. Sayang, napunit na ang mukha ko, at kung mapatay ko ang isa pang strategic level na bug, maaari akong kumita ng kaunti. Kahit magalit si Gretna, panandalian lang, at mabilis siyang babalik sa katinuan. Unti-unting hamupo ang Magic Flame sa mga mata ni Sali. Malinaw, ang hukbo ng mga demonyong insekto na pinamumunuan ni Tan Ian ay direktang piniling umiwas sa labanan matapos malaman ang lakas ng pakikipaglaban ni Yefan at Saliye. Sa malawak na bulok na latian, halatang walang pasasalamat na tugisin ang grupong ito ng mga nakabaon na halimaw na maaaring magtago ng walang bakas. Makakabalik lang muna sina Yefan at Saliye sa Seventh Kingdom Teleportation Array. On the way back, wala talagang Zerg na nakikialam sa dalawa. At malinaw din na naramdaman ni Yefan na patuloy na humihina ang pamimilit ni Saliye. Bagamat nakatulong ang pagsipsip ng ilang dugo ni Gretna sa dalaga, hindi ito nagtagal. Saliye, sa pagkakataong ito ikaw ay masyadong magulo, maaaring may magkatulad na import ng mga estratehikong antas ng mga general ng demonyo, ngunit ang mga hari ng demonyo ay lahat ng galit, kaya masyadong delikado para sa iyo na sundin, napabuntong hininga si Yefan. I see. Medyo nakonsensya si Saliye. Gayunpaman, napakalakas ng Abyss Witch. Kung wala ka ngayon, hindi ko alam kung paano mag-teleport mula doon, kaya pilit kong magagamit si Faye para makalusot. Ngumiti ulit si Yefan. Well, masaya si Saliye, medyo gumanda. Yung upper na yun, parang hindi masyadong maganda. Kahit na napakalakas ng iyong multo, hindi ito dapat napakahirap titigan.
Hayaan mong protektahan ka ng ganitong klaseng lalaki. Mukhang unman talaga ang lolo mo. Umiling si Ye Fan. Sa totoo lang, hindi ko masisisi si Aobolong. Nakatakas ako habang nasa labas siya, bulong ni Sally Ye. At such a critical moment, lumabas pa rin siya, ano siya tanga. Napangiti si Ye Fan. Tinawagan siya ng pambansang guro, hindi niya masyadong iniisip iyon, sabi ni Sally. Oh, sumimangot si Ye Fan, ibig mong sabihin, hinahanap siya ni Jalan. Oo, kaya binigyan mo ako ng pagkakataon. Napaisip si Ye Fan, nagkataon lang iyon. Kung hindi ka pupunta ng maaga, huwag kang malate, pero ito na ang oras na makakasabay mo siya. Nagulat si Sally Ye Horan, Brother Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Sadyang binigyan ako ng pagkakataon ng pambansang guro ng Jalan na sumunod. Hindi ko alam pero lagi kong nararamdaman. May mali sa Jalan na ito, at hindi ko masabi ang tiyak na dahilan. Si Ye Fan ay masyadong tamad na mag-isip tungkol dito, at nagplanong bumalik sa Tart Arrows. Matatagpuan sa Taishi Plain, isang mundo na kasing init ng tagsibol sa buong taon at mayaman sa mga mapagkukunan. Ang mga lumulutang na isla ay sinuspinde, at may mga malinaw na talon na nakabitin. Ang bahaghari ay nakabitin sa hangin, at ang mga bulaklak ay nasa lahat ng dako. Ang mga espiritong hayop, espiritong ibon, ay makikita sa lahat ng dako. Dito, ay ang teritoryo ng Celestial Clan, ang kabisera ng Silver Kingdom. Bagamat ang mga taong naninirahan dito ay pawang mga Diyos, hindi lahat ng mga Diyos ay kwalipikadong pumasok sa mga islang iyon na nasa himpapawid. Bawat hanging island, kahit na aristokratikong klase, ay karapat-dapat na manirahan. Tulad ng mga demonyo, natural na madaling makabisado ng mga Celestial ang kapangyarihan ng mga primitive, ngunit nahahati din sila sa mataas at mababang antas. Ang mga maharlika ay kadalasang makapangyarihang mga grupong etniko na nabuo sa pamamagitan ng pag-aasawa sa pagitan ng mga Diyos at mga Diyos na may napakataas na talento. At ang mga karaniwang Diyos, mahirap magkaroon ng pagkakataong ikumpara sa mga Diyos at maharlika. Ang antas ng tagumpay ng mga maharlika ay mas mataas kaysa sa mga karaniwang tao. Karamihan sa mga karaniwang tao ng Celestial Race ay maaari lamang maging responsable sa paggawa ng ilang mahirap na trabaho sa pinakamababang antas ng mundo. Ang mga Celestial ay may mahigpit na batas at regulasyon. Upang maprotektahan ang katayuan ng mga matataas na Diyos at mapanatili ang panloob na katatagan ng mga Celestial, hindi lahat ng mga Diyos ay maaaring magsanay sa kalooban. Ang mga tao sa mababang antas ng karaniwang mga tao ay maaari lamang makapasok sa hukbo ng Celestial Clan pagkatapos makapasa sa pagsusulit. Maging ang pinakamababang antas na God Pawn. Sa pamamagitan lamang ng pagtataya ng kanilang buhay at pagkakaroon ng merito ng militar maaari silang maging karapat-dapat na tamasahin ang parehong mga mapagkukunan ng paglilinang tulad ng mga ordinaryong maharlika. Gayunpaman, kahit na maging mga Diyos ang mga sibilyan at patuloy na nagsusumikap na maging mga pari sa gitnang antas, maaari lamang silang manirahan sa mga nakapalibot na isla. Ang tunay na pinakamataas na antas ng Silver Hanging Island, tanging ang maharlikang pamilya, matataas na antas na maharlika, at kanilang mga pamilya ang mabubuhay. Dito, ang pinakamababang Diyos ay ang antas din ng God General, na kapareho ng antas ng Demon General. Sa oras na ito, sa likod na hardin ng palasyo ng Silver Hanging Island, sa larangan ng martial arts. Hindi may hahambing na matigas, turquoise jade, ang venue na nilikha ay makatiis sa mapanirang puwersa ng antas ng Diyos Hari. Isang lalaking walang sando ang pangitaas na katawan, nagpapakita ng malabakal na kalamnan at mahabang gininto ang kayumangging buhok. Ang balbas ay maayos na pinutol, ang mga tabas ng mukha ay matalim at angular, ang mga mata ay parang malamig na mga bituin, at ang makapal na kilay ay iginuhit sa mga templo. Sa kanyang mukha, wala siyang makikitang anumang saya, galit, lungkot, at saya, na para bang gumuho ang mga bundok at ilog sa kanyang mukha, at hindi siya matitinag sa kanyang determinadong pagtutok. Hawak ang isang kahoy na tungkod, hinarap niya ang 10 banal na general na may hawak na matataas na antas na mahabang espada ng Heavenly God Army. Walisin ang libong tropa. Ang lalaking may kulot na buhok na iginuhit gamit ang isang patpat, halatang walang anumang paglilinang, ngunit ito ay tulad ng isang bundok sa lupa. Keng 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 keng. Ang 6 na mahabang espada ang lahat ay naputol ng isang stick. Ang kahoy na stick ay nag-iwan lamang ng kaunting puting marka, at sa kaunting baluktot, isang mas kamanghamanghang puwersa ng reaksyon ng sumabog. Saglit na iwinagayway ng lalaki ang kanyang backhand, at pagkatapos ay binaril niya ang 3 banal na general na akmang susugod sa likuran niya gamit ang isang kahoy na patpat. Basura. Baguhin ang mga espada, magpatuloy. Ang 10 Diyos ay puno ng ayaw, ngunit ang kanilang espiritu sa pakikipaglaban ay mataas pa rin at sila ay nangako ng malakas. Oo. Ang hari. Sa sandaling ito, isang katulong ng palasyo ang tumakbo palabas, ang mukha ay mapatla, at siya ay lumuhad na nanginginig. Ang hari. Bumalik na ang reyna at gusto kang makita. Kabanata 2777 Gun King. Ang matipunong lalaki na nakatali ang buhok ay ang Lord of the Silver Kingdom, isa sa 3 korona ng mga Diyos, at ang Emperor of the Spear Taikang. Naiintindihan.
Hindi nagbago ang mukha ni Tai Kang, mahinang sabi niya, at direktang ibinato ang stick sa pinakamalapit na general ng Diyos. Nagbago ang ekspresyon ng Diyos General, at mabilis niyang ibinagsak ang mahabang espada sa kanyang kamay, at ginamit ang dalawang kamay upang kunin ang kahoy na patpat. Kung walang anumang paglilinang, ito ay isang pagkawala, ngunit ang kapangyarihan ng stick ay tulad ng isang mahalagang timbang. Sa isang malakas na putok, sumabog ang hangin, at ang mga kamay ng Diyos ay nasa matinding sakit, at isang bakas ng maputlang gininto ang dugo ang umagos. Pakiramdam na ang mga buto ng braso ay nagsisimula ng mabali, sa hindi malay, ang general ng Diyos ay gumamit ng kaunting paglilinang, at sa wakas ay hindi nagdulot ng higit na pinsala sa kanyang katawan. Napaatras siya ng 2 hakbang bago niya itinayo ang stick. Agad na umakyat si Tai Kang at isang sipa. Bang! Pinalayas ng Diyos ang kanyang buong katawan sa loob ng 12 metro, nabali lahat ang kanyang mga tadyang, at nagsuka siya ng dugo. Takot magdugo. Takot mabali ang buto. Kaya takot masaktan ang sarili mo, paano mo mapangunahan ang tropa para lumaban? Ang ibang mga Diyos ay labis na natakot kaya't sila ay mabilis na lumuhod, at ang 2 nakakatanda ay namagitan para sa batang Diyos. Ang Panginoon. Siya ay napromote pa lamang sa isang mababang antas na banal na general. Kaharap ang pinakamalakas na mandirigman ng lahi ng Diyos tulad ng Panginoon, hindi maiwasang kabahan siya, kaya't patawarin mo ako sa pagiging pabaya ko sandali. Lumiwanag ang mga mata ni Tai Kang, kung makatagpo ka ng mga kahirapan, aasa ka sa banal na kapangyarihan. Tulala lang na umaasa sa dugo para kumain at maghintay sa kamatayan. Paano ang mga Diyos na mababa ang antas? Gusto mo bang maging Diyos na lang forever? Hayaan akong malaman at makalabas sa Silver Kingdom. Ang Diyos na hukbo ni Silver, hanggat ang tunay na powerhouse ay malakas, hindi na kailangang umasa sa basurang material ng dugo. Oo, isang grupo ng mga general ang yumuko at mukhang solemn na. Tumalikod si Tai Kang, at 2 katulong ng palasyo ang nagmadali at nagsuot ng gintong balabal para sa kanya. Nang makita ang balabal na ito na puno ng kaliskis ng dragon, ang grupong ito ng mga banal na general ay nagpakita ng pagkamangha at inggit. Hanggang sa malayo na si Tai Kang ay dahan-daang bumangon ang mga general. Iyan ba ang balabal? Gawa sa balat ng gintong dragon. Ang general ng Diyos na unang pumunta dito para makipag-spar, nakita ng malapitan ang balabal, at nagtanong. Not bad. Tumanggo ang ilan pang mga Diyos. Ang material ng gintong balabal na ito ay kinuha mula sa isang mataas na antas ng gintong dragon na sinaksak niya hanggang sa mamatay. Dahil ang balat ng ginintoang dragon ay napakatigas, daan-daang mga bihasang manggagawa ang tumagal ng ilang taon upang tahiin ito pagkatapos mabalatan ang balat. Ang demonyong dragon na iyon ay orihinal na pinabura na inapo ng ikalimang hari ng demonyo na si Gerd. Galit na galit si Gerd nang malaman niya na ang kanyang mga anak na lalaki at apo ay pinutol at ginawang kapa. Ilang beses, gusto kong magpadala ng ilang strategic level na dragon para sa lakayin ng Silver Kingdom. Ngunit nang maglaon, si Tai Kang ay hindi natalo sa ikalawang Demon King na si Jerose, at ang pangalan ng Invincible Melee ay umalangaw sa buong Taishi. Si Gerd ay isa ring Golden Dragon na nakatutok sa suntukan na labanan. In the end, for the sake of the overall situation, nilulunok lang niya ang galit niya. Araw-araw kapag nakita ng God Race na lumitaw si Tai Kang, suot ang gintong balabal, lahat sila ay humanga sa kamahalan at espiritong ito. Ito ay, nakita ng mga general na isinagawa ang Diyos na general na nagsusuka ng dugo at malubhang na sugatan. Masyadong walang awa ang pag-atake ng hari. Kahit gumaling ang pinsala, mag-iiwan ito ng ilang nakatagong panganib, na pabuntong hininga si Yi Shenjiang. Ang batang iyon ay humiling nito ng mag-isa, ang Panginoon ng bansa ay nagmula sa isang mababang antas na karaniwang tao, at kinasusuklaman niya ang mga angkan na higit na umaasa sa dugo ng mga maharlika. Ngumiti ng pilit ang isa pang general ng Diyos. Ngunit ang banal na kapangyarihan ay bahagi rin ng lakas. Ang isang henyo tulad ng hari ay bihira na mula noong sinaunang panahon, hindi pa banggitin na siya ay may layuning sibat sa antas ng emperador. Hindi ibinubukod ng Panginoon ang paglilinang ng banal na kapangyarihan, ngunit ang mga pangunahing kasanayan at kasanayan sa santukan ng Panginoon ay napakahalaga din. Ngunit lahat ng tao ay iba-iba. Ang talento para sa paglilinang at ang mga bagay na kung saan sila ay mahusay sa ay dapat na iba. Huwag kang makipagtalo, kung hindi ka pumayag, maaari mong talunin ang hari kung mayroon kang kakayahan. Ang kaharian ba ng hari ang maaari kong tanungin? Nang marinig ito ng ilang Diyos, sunod-sunod silang tumahimik. Sa katunayan, sino ang gumawa kay Tai Kang bilang hari ng baril? Sumunod ka lang at matuto. Para sa mga celestial gods, kahit na ang emperor ay kailan ng platinum gods, si Tai Kang ay kasing kahulugan ng God of War para sa lahat ng celestial army. Sabay-sabay. Naglakad si Tai Kang Long patungo sa isang jade pavilion sa likod na hardin. Isang matikas at marangyang celestial na babae na nakasuot ng purple crystal textured dress ang nakatayo doon at naghihintay sa kanya. Nakita ng aking asawa ang hari. Ngumiti at sumaludo ang babae, nakatingin sa mga mata ni Tai Kang, hindi maitago ang paghanga at pananabik.
Reyna, kung gusto mong pag-usapan ang pagpapadala ng mga tropa sa 7th Kingdom, isave mo lang, nakapag-desisyon na ako, kahit anong sabihin mo ay pareho lang. Si Tai Kang ay hindi nakangiti, diretsyong umupo, nagsalin ng isang baso ng alak, at uminom ng lagok. Napawi ang ngiti ni Reyna Katie, at pagkatapos ay sinilip niya ang mga waiter na naghihintay sa tabi niya. Nang ang mag-asawa na lamang ang naiwan sa pavilion, napabuntong hininga si Katie. Panginoon, palagi kang nalulubog sa sining ng mga baril, at ang iyong pangunahing layunin ay ituloy ang kapangyarihan. Sinabi mo, ang malakas na hukbo ay para lamang sa pagprotekta sa bansa, hindi para sa hegemonya, kahit na noong nakipaglaban ka sa ikapitong kaharian noon, ikaw din ay hindi namin ipinadala ang hukbo ng kaharian ng pilak upang lumahok. Sabi mo, tayo ang mga Diyos, hindi mga demonyo, at ang pagprotekta sa kaayusan ng eroplano ng Taishi ang dapat nating gawin. Ang pagsasamantala sa panganib ng mga tao, pagpatay ng mga tao at pagkuha ng lupain ay hindi ang dapat gawin ng ating mga Diyos. Mga bagay na dapat gawin. Ngunit sa pagkakataong ito, pinilit mo ang God Emperor na ipakulong si Prinsesa Patricia at direktang salakayin si Tartarus. Hindi ba labag sa sarili mong prinsipyo? Kahit na mahina ang ikapitong kaharian, hindi ito dapat direktang umatake sa pulang purgatorio, hindi ba dapat magsimula ito sa pakikipagkompetensya para sa mga mapagkukunan? Ang pagpilit kay Asmodeus sa isang sulok at tinuturo ang daliri sa amin, hindi ba ito ang pagkakataon para sina Gretna at Gerd? Reyna, maaga kang nakabalik mula sa palasyo. Ang kapatid mo ba si Kailand ang nagpadala sa iyo para maging lobbyist? Ano, ang iyong mahal na pamangkin ay nakakulong, ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Halika para kamuhian ako. Sa katunayan, hanggat siya ay masunurin, nagpapakita ng kanyang paninindigan, at sumusuporta sa amin sa pagpapadala ng mga tropa para sa lakayin ng 7th Kingdom. Hindi mo na kailangang magsabi ng napakaraming malikot sa harap ko. Gayunpaman, alam ko na ang iyong Platinum Protoss Royal Family ay laging nagkakaisa. Nagbuhos si Tai Kang ng isa pang baso ng alak, humigop, at ninisyon. Namutla ang mukha ni Katie, at malungkot niyang sinabi, Tai Kang, mahigit 100,000 taon na tayong kasal, at sasagutin ko ang anumang sasabihin mo. Dahil alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo, basta't kaya kong manatili sa tabi mo. I can marry you as this queen, just because my brother is Kailan, and the Platinum Royal Family needs this marriage to be at ease. Alam kong wala kang tiwala sa akin at hindi mo ako mahal. Sa tingin mo isa akong chess piece mula sa Platinum Protoss, na nagpadala ng undercover agent sa tabi mo. Inaamin ko na gusto kanilang tingnan, na isa sa mga dahilan kung bakit sila pumayag na pakasalan ka in the first place. Pero kaya kong isumpa si Katie Palatine. Since marrying you, under any circumstances, I will consider my husband first. Kung gusto mong pumili ako sa pagitan ng maharlikang pamilya ng Platinum Protoss at ikaw, tatayo ako sa tabi mo ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 2778 Harap-harapan. Bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Tai Kang, may bahid ng guilt sa kanyang mga mata, ngunit nagpatuloy lang siya sa pag-inom at hindi nagsalita. Oo, may hiniling nga ang kapatid ko na maghanap sa akin, at hayaan mo akong payuhan ka na huwag masyadong itutok ang iyong daliri kay Tartarus. Sinabi rin niya na ngayon ay may kasamang eskrimedor na antas ng emperador si Asmodeus, ang lakas ng eskrimedor na iyon ay maihahambing sa Demon King. Ang labanan sa pagitan ng tatlong kaharian ay isang napakadelikadong panahon, at hindi tayo madaling makialam at mag-apoy sa apoy. Masyadong mahiyain ang ating Diyos Emperador, inisyon ni Tai Kang. Tai Kang, payo ko, hindi dahil hinahanap ako ng kapatid ko. Mali talaga ang bagay na ito. Alam kong gusto mong patunayan na ang iyong sibat sa antas ng Emperador ang magiging pinakamalakas. Ngunit, hindi na kailangan. Para labanan ang Emperor level na sword intent, magsisimula ka ng digmaan. Mapait na pangungumbinsi ni Katie. Kung hindi mo sasalakayin ng Tart Arrows, ang taong iyon ay hindi masunerang lalaban sa akin. Walang kabuluhan ang pag-atake sa ibang lugar, umiling si Tai Kang. Ngunit ito ay masyadong biglaan. Para sa kapakanan ng isang Emperor-level swordsman, ilang Celestial God Warrior ang gusto mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Biglang napalingon si Tai Kang, na may lamig sa kanyang mga mata, naputol ang mga salita ni Katie. Nakipag-away ang kapatid mo sa Demon King, ilang sundalo ang namatay. Siya ay walang kakayahan. Pagkatapos ng maraming taon ng pakikipaglaban, wala pa siyang napatay na Demon King, kaya hindi ibig sabihin na hindi ko na kaya. Ganyan kasimple ang pagpunta sa tuktok ng pulang-pula na kulay at piliin si Asmodeus at ang Emperador level na Eskrimidor. Bakit, wala kang tiwala sa baril ko? Tanong ni Tai Kang. Nanginginig si Katie, kinuyam ang kanyang mga kamay. Tai Kang, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ikaw ito. Wala kang pakialam sa ganitong bagay noon. Dahil ba sa Emperor level na swordsman na iyon? Napakahalaga ba sa iyo ang pagkatalo sa Emperor level na sword intent? Biglang tumayo si Tai Kang at tinitigan si Katie. Tama. Ang pagpatay sa isang Emperor level swordsman ay nagpapatunay na ang spear intent ay ang pinakamahusay na Emperor level sa mundo. Ganyan kahalaga ito.
Para patunayan ito, kahit gaano pa karaming tao ang mamatay, hindi ako kukurap. Malungkot na sabi ni Katie na umiling, alam mo, hindi ka lalabanan ng kapatid ko, at hindi lalaban si Master Yixen. Kahit na ang Emperor level na Escrimador na iyon ay handang makipaglaban sa iyo ng isa-isa, ngunit kung atakihin ka ni Asmodeus, ano ang gagawin mo? Ano? Ang Abyss Demon, kung tutuusin, ay ang pinakamakapangyarihang lahi sa mga demonyo, at ang Abyss Witch ay hindi alam kung saang yugto na siya lumaki. Diretsyong nabasag ang Jade Table. Ayaw nang makinig ni Tai Kang, solemn na at maharlika ang kanyang mukha. Katie, kung gusto mo talagang patunayan na kahit kailan, unahin mo ang asawa ko. Kung gayon, huwag ka nang magsalita pa tungkol sa bagay na ito. Kung hindi, umalis ka na lang sa Silver Island at bumalik sa Platinum Palace. Basa ang mga mata ni Katie, tumingin siya kay Tai Kang na may luha sa kanyang mga mata, at ngumiti ng malungkot. Alam mo, imposibleng iwan kita. Gustuhin mo man ako o hindi, ikaw ang lahat sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ni Tai Kang, at tumalikod siya at umalis na may blankong ekspresyon. Tanging si Katie lang ang naiwan na nakatayo sa gilid ng grabo na mag-isa, nakatitig sa kawalan. Daan-daang libong light years ang layo. Crimson Purgatorio. Nang bumalik sina Ye Fan at Sally Ye sa palasyo, nakaramdam sila ng matinding pagkabalisa. Sa Demon King's Hall, malapit na pinag-uusapan ng mga waiter ang katotohanang pangungunahan ng Spear Emperor Tai Kang ang kanyang mga tropa sa pag-atake. Para sa ikapitong kaharian, na dumanas ng mga konserbatibong digmaan at ang pambansang lakas nito ay hamina, kung darating ang Spear Emperor, ito na ang huling straw. Muli ring napagtanto ni Ye Fan kung gaano kalaki ang impluensya nitong Tai Kang sa eroplano ng Taishi. Prinsesa. Pagpasok pa lang niya sa bulwagan, nakita niyang nagmamadaling lumabas si Ao Bolong. Hindi napigilan ni Ye Fan na itaas ang kanyang kilay, iniisip na ang taong ito ay hindi namumuno sa mga tropa, bakit siya tumatambay dito? Kung ikukumpara sa pagiging general, parang mas kay Sally ang isip niya. Panginoong Oberon, pasensya na, sa pagkakataong ito ako na ang kusang loob, sumaludo si Sally Ye at humingi ng tawad. Prinsesa, huwag mong pabayaan. Ang ilan sa mga emosyon na mayroon pa rin kay Opal Longben ay nawala lahat. Sabi ko, Ao Bolong, tumigil na ba ang digmaan sa harap? Bakit ka ba laging nagbabantay dito? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Malamig na sinulyapan siya ni Ao Bolong. Kahit naiinis siya ay parang alam niyang mali siya at hindi nawala ng gana. Tama, ang ikalima at ika-anim na hari ng demonyo ay pansamantalang tumigil sa pakikipaglaban. Talaga. Tuwang-tuwa si Sally, ngunit may mabilis siyang naintindihan at mapait na ngumiti, hinihintay mo ba ang Celestial Race na magpadala ng mga tropa? Dapat, Gerd at Gretney, parehong gustong samantalahin ang oras na inaatake tayo ng mga Diyos, at pagkatapos ay gumawa ng isang malaking pag-atake. Kapag dumating ang oras na iyon, aanihin nila ang mga benepisyo, at maaari nilang agawin ang maraming teritoryo nang hindi kumukonsumo ng napakaraming elite. Mukhang malungkot si Opalon. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, nakaramdam ng kaunting kawalan, ang mga demonyong hari na ito ay pawang nag-iisa. Halatang galit na galit ang panglima at ika-anim na matatanda sa kanilang mga ngipin, ngunit tiniis pa rin nila ang laban. Bagamat ito ay isang magandang bagay ngayon, ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. Prinsesa, narinig namin ang tungkol sa mga bagay sa ibabaw ng wormhole. Salamat sa iyo, at least ang lumilipad na linta ng Zerg ay hindi makakapunta sa larangan ng digmaan sa maikling panahon. Malakas na pinsala sa isang strategic level Magic General ng kalaban, dapat tandaan ng prinsesa ang unang merito. Ang pagpunta sa wormhole sa pagkakataong ito, at ang makabalik ng ligtas, ay tiyak na magpapalakas ng moral ng ating Kingdom Army. Paghangang sabi ni Opalon. Itinuro ni Ye Fan ang kanyang daliri sa kanyang sarili, ngunit hindi ito pinansin ni Opalon. Obviously, gusto niyang ibigay ang lahat ng credit kay Sally Ye. Lord Opalon, sa totoo lang, higit sa lahat si Brother Ye Fan ang nagpo-protekta sa akin, kung hindi, hindi na talaga ako makakabalik, nakangiting sabi ni Sally. Your Highness Princess, you don't have to say good things for him. This guy, he keeps saying, was able to convince Gretney. Dahil dito, nagkaroon siya ng mas malalim na sama ng loob sa Sixth Kingdom at nabigo siyang kumbonsihin silang harapin si Gerd ng magkasama. I knew that a guy like him who only talks nicely is not trustworthy, Ao Bolong said disdainfully. Na-depress si Ye Fan saglit, talagang aatake ang lalaking ito mula sa isang anggulo. Kung hindi dahil kay Sally Ye this time after following it, baka nagkasundo na siya ni Gretney. Gayunpaman, hindi nag-abala si Ye Fan na makipagtalo kay Ao Bolong, at nagtanong, saan nagpunta ang iyong pambansang guro? Anong ginagawa mo sa Jalan National Teacher? Napakunot ang noo ni Oberon. Lord Oberon, hinala namin na ang dahilan kung bakit ako nakapasa sa oras na ito ay dahil sa pambansang guro ng Jalan. Si Sally Ye ay lubos na nagtiwala kay Oberon, at ginawang simple ang mga hula sa pagitan ng dalawa. Matapos magsalita ng ilang sandali, sinadya ng pambansang guro na sakta ng prinsesa. Si Oberon ay halatang hindi kumbinsido, paano ito? Kung gayon, tiyak na malalaman ito ng kanyang maharlikang hari ng demonyong.
Totoo ba, imbestigahan mo na lang, sabi ni Ye Fan sabay kibot balikat. Sandaling nag-alinlangan si Opalon, at saglit na kumikislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi, sige, dadalhin kita sa pambansang mansyon ng guro at haharapin kita ng harapan. Kabanata 2799. Pupunta din ako. Nang makita ito, natural na gustong sumunod ni Sally Ye. Prinsesa, nagawa mo ng labis na mag-alala ang mga ministro kapag lumabas ka sa oras na ito. Mangyaring manatili sa palasyo, sabi ni Aobolong na nakayuko. Wala na akong pupuntahan, pupunta lang ako sa National Teachers Mansion at magpalit ng mukha. Tumanggi si Sally Ye na sabihin. Kung gusto mo talagang maghintay ng pagkakataon na saktan ka, paano mo hindi ito makikita dahil nakabalat kayo ka? Isang boses ang pumasok sa isip ng lahat, si Asmodeus iyon. Bagamat wala ang Demon King sa bulwagan, lahat ng nasa tuktok ng pulang-pula na kulay ay nasa ilalim ng kontrol nito ngayon. Lolo, kumunat ang noo ni Sally at nag-aalangan na tumingin kay Ye Fan. Makinig ka sa sinabi ng lolo mo, manatili ka sa palasyo, bumalik ako mula sa wormhole, maaari ba akong kainin ng isang jelon? Bakit hindi ka magtanong? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Saktong pag-iisip ni Sally, saka tumango at pumayag. Ye Fan, naabot mo ng husto ang moral ng militar ng 6th Kingdom sa pagkakataong ito, at nanalo ka ng kaunting espasyo para sa ating 7th Kingdom. Gusto kong pasalamatan ka, sabi ni Asmodeus. Don't thank me, I just don't want Sally to be in danger. Tsaka hindi naman talaga bumuti ang sitwasyon ngayon. Makatuwirang mabaygo na kumbansihin si Gretne, kahit na hindi pumunta si Gloria. Hindi ito kaagad sisang-ayon. Talagang minaliit ko ang impluensya ng Abyss Witch, mukhang takot na takot ang ibang Demon King sa paglaki ng mangkukulam. Kung ikukumpara sa mga pansamantalang interes, umaasa silang mapatay ang mangkukulam sa lalong madaling panahon. Walang magawang sabi ni Ye Fan. Kung nakita mo ng iyong sariling mga mata ang lakas ng Reyna ng Thousand Faces, mauunawaan mo kung bakit sila natatakot. Makikita ko ito, matatag na sabi ni Ye Fan, tiyak na paprotektahan niya si Sally Ye at hahayaan siyang lumaki. Si Aobolong, na nasa tabi niya, ay tumingin kay Ye Fan na may halong pag-iisip, na may halong damdamin. Hindi na nagsalita pa si Ye Fan, at agad na umalis sa Demon King's Palace kasama si Aobolong. Naglalakad sa isang nakalalasing na pulang kagandahan, ang himala ng lumikha ay nagpabuntong hininga kay Ye Fan ng may damdamin. Napakaganda rin ng mundo ng Diablo. Mabuti na lang at tinupad mo ang iyong pangako at hinayaan mong makabalik ng ligtas ang prinsesa, kung hindi. Tiyak na papatayin kita. Hindi napigilan ni Ye Fan na mapangiti nang marinig niya ang malamig na salita ni Aobolong sa tabi niya. Anong tinatawa-tawa mo? Sabi ko. Knight Commander Oberon, masasabi mo ba ang totoo? Noong nasugatan ako, dahil sa iyo talaga ako nakatakas sa kapahamakan. Bagamat ang pangyayaring ito ay si Sally Ye ang nag-ayos nito, ngunit itinatago ko rin ito sa aking puso. Maraming salamat po. Kaya kahit hindi ka masyadong magalang, hindi ko ito masyadong pinapansin. Ito ay, basta, kung masyado kang magsalita, hindi naman sa nahihiya ako, kundi nawalan ka ng identity. Tapos na. Lumingon si Ye Fan at ngumiti ng masama kay Opalon, patayin mo ako. Wala ka ba talagang kasalanan? Opalon. Pulang-pula at puti ang mukha ni, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, gusto mo bang subukan ito? Halika, halika. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, natatakot ako sa iyo. Sa orihinal, walang sapat na lakas ng tao, at walang sinuman kung mamamatay siya, ungol ni Ye Fan sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Aobolong at sandaling tumahimik, may kislap na alaala sa kanyang mga mata. Nakilala mo na ba ang powerhouse ng Three Tribulations Azure Dragon? Umiling si Ye Fan, hindi ko na siya nakitang muli. Nabalitaan kong dinala niya ang kanyang mga tao para magtayo ng sarili niyang imperyo. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Oo, talagang pambihira ang powerhouse ng Qinglong na iyon. Nakakita na ako ng ilang kaharian ng Qinglong, kabilang si Feng Xiaotian, ang pinakamalakas na elder ng Shenlang clan, isa sa 3 dakilang angkan ngayon. Bagaman sa mga tuntunin ng lakas, ang kasalukuyang Feng Xiaotian ay tiyak na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Ang Three Tribulations Azure Dragon ay malakas, ngunit magkaiba ang mga mata at ugali nila. Ang taong iyon, maaga o huli, ay malalampasan si Feng Xiaotian, dahil ang kanyang ambisyon ay hindi lamang maging isang malakas na tao sa paglilinang. Kung wala kang matinding pagtitiyaga, kung wala kang sapat na talento, talagang imposibleng maging isang 3 kalamidad na asul na dragon sa isang mababang antas ng eroplano. Ang mga salita ni Aobolong ay nagpakita ng paghanga. Napangiti si Ye Fan, iniisip ko rin na sooner or later in the future. May pagkakataon pa na magkita. Iniulat na mayroong kakaibang kapangyarihan ng kaharian ng Qinglong sa alyansa ng clan. Ang tiyak na impormasyon ay hindi malinaw, ngunit mula nang lumitaw ang taong iyon, nagkaroon ng maraming mga powerhouse sa alyansa ng angkan. Malamang na kinuha ng 3 kapigatian na si Qinglong ang kanyang mga tao sa alyansa ng angkan. Biglang sabi ni Oberon. Pumunta si Ye Xuanguang sa alyansa ng clan. Medyo nagulat si Ye Fan, ngunit siya ay gumaan kaagad.
Malakas pa rin ang pakiramdam ng taong ito na kabilang siya sa Shenlang clan. At kung gusto niyang lumaban para sa hegemonya, dapat niyang palawakin ang kanyang hukbo para mag-recruit ng malalakas na tao. Ito ay isang magandang pagpipilian upang pumunta sa alyansa ng angkan. Masyadong malayo ang clan alliance sa ating ikapitong kaharian, haka-haka lang, hindi pa sigurado. Pero kung siya iyon, napakaganda ng galaw niya. Mayroon siyang 3 rubbery blue dragon, at maaari siyang direktang tumapak sa Shenlang Palace. Sa kanyang kakayahan, siguradong makakakuha siya ng magandang pagkakataon, sabi ni Ao Bolong. Nakaramdam ng pangangati si Ye Fan, at talagang gusto niyang pumunta sa Divine Dragon Hall upang makita kung nasaan ito. Gayunpaman, isa lamang siyang kawawang gintong dragon na may 5 kuko. Hindi man lang makita ni Qinglong ang mga palatandaan nito, malayo ito. Kung gayon ang templo ng dragon, dapat ay nasa Asher Dragon Realm ka. Ikaw ay mula sa pamilyang Shenlang, at tinatanong mo pa rin ako ng mga katangahang tanong. Kung gayon, paano kung itulak ko ng husto? Tanong ni Ye Fan. Gusto mong pasukin ang Shenlang Temple? Iyan ang banal na lugar ng iyong pamilyang Shenlang. Natigilan si Ao Bolong. May sakit ba ang lalaking ito? Ano ang pagkakaiba nito sa paghuhukay ng libingan ng ninuno? Nahihiyang ngumiti si Ye Fan, iniba ang usapan at nagtanong, napakalayo ng bahay ng pambansang guro. Matapos siyang sumulyap ng bahagya ni Ao Bolong, naglabas siya ng isang maliit na papel at iniabot ito kay Ye Fan. Naguguluhan si Ye Fan. Matapos kunin ang note at tingnan iyon ay bahagya siyang natigilan. Tumingin siya kay Ao Bolong, at pagkaraan ng ilang sandali, sinunog niya ang note gamit ang apoy ng dragon. Hindi na nagsalita pa ang dalawa at pumunta na sila hanggang sa National Teacher's Mansion. Pagpasok sa panloob na patio, sa tahimik na Graceland, walang Julan figure. Ilang alagad lamang ang dumating upang bumati sa kanya. Nasaan ang pambansang guro? Tanong ni Ao Bolong. Sa pag-uulat sa Panginoon, inililigtas ng pambansang guro ang mga kaluluwa ng mga patay sa lihim na kaharian. Kung walang tawag mula sa kanyang maharlikang hari ng demonyong hari, hindi siya dapat lumabas ng ilang taon, sabi ng monghe na nanatili sa likuran. Pupunta sa Secret Realm sa oras na ito. Kumunat ang noo ni Ao Bolong. Oo, kakapasok ko lang kahapon, nagmamadali ba kayong dalawa? O pinatawag ba ang kamahalan? Nasaan ang lihim na kaharian? Tanong ni Ye Fan. Iyon ay isang lugar kung saan inililibing ang mga demonyo ng Seventh Kingdom, dahil ito ay nasa loob ng ilalim ng lupa ng Scarlet Peak. Ito ay napaka-solemn na. Sa pamamagitan lamang ng pahintulot ng kanyang kamahalan, maaari kang makapasok. Bawat ilang taon, bababa ang pambansang guro upang mamatay sa labanan. Ang kaluluwa ng Diablo ay nailigtas na. Sa oras na ito, kakapasok lang natin sa Secret Realm. Hindi ba tayo pwedeng pumasok? Hindi ako makakapasok, ngunit maaari ka, dahil hindi ka mamamayan ng Seventh Kingdom, sabi ni Ao Bolong. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, nasaan ang lihim na kaharian? Ang monghe ay nag-alinlangan, tumingin kay Ao Bolong, at nang makita niya itong tumango, sumagot siya, ang daanan patungo sa lihim na kaharian ay nasa mansyon, mangyaring sumama sa akin. Kabanata 2800 ang kalaliman ng kadiliman. Sinundan ni Ye Fan ang lahat at dumating sa isang silid na espesyal na binabantayan ng mga demonyo. Matapos ipasok ito, nakakita ako ng isang espesyal na hanay ng teleportation. Donor, mula sa hanay na ito, maaari kang pumasok sa lihim na kaharian. Kung gayon paano ako lalabas? Tanong ni Ye Fan. Pagkatapos pumasok sa Secret Realm, may lalabas pa ring Magic Circle. I-activate lang ang Jade Rune sa isang partikular na pagkakasunod-sunod, I-activate ang Magic Circle, at maaari kang lumabas. Gaya ng sinabi ng monghe, ipinakita niya kay Ye Fan ang isang listahan kung saan nakasulat ang order. Pagkatapos mong pumasok, makikipagkita ka sa pambansang guro. Kung walang problema, ilalabas ka ng pambansang guro, sabi ni Ao Bolong. Saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-iisip. Bakit, ngayon na hindi ka nang ahas na pumasok? Ang pagdududa sa pambansang guro ay isang hanggal na ideya. Tumawa si Ao Bolong. Bumantong hininga si Ye Fan at naglakad papunta sa bilog ng hindi nagsasalita. Isang pagsabog ng liwanag ang kumikislap, at nawala si Ye Fan sa porma sayon. Bakas sa mga mata ni Ao Bolong ang lamig, saka tumalikod at naglakad palabas ng National Teacher's Mansion. Pagkarating sa isang maliit na bahay sa malapit, tinulak ni Ao Bolong ang pinto at pumasok. Sa bakuran, nakaupo si Jalan sa isang futon, nagmumuni-muni. Ang mga monghe ay hindi naninirang puri, tila sila ay mga walang laman na salita, sabi ni Ao Bolong. Binuksan ni Jalan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, para sa kinabukasan ng ikapitong kaharian, ang pagsisinungaling ay isa ring uri ng awa. Umupo si Ao Bolong sa isa pang futon at seryosong nagtanong, sigurado ka ba, kayang patayin ng taong iyon si Ye Fan? Lord Oberon, ang isang iyon ay ang hinalinhan ng iyong abyssal na pamilya ng demonyo. Mas dapat mong malaman kaysa sa kawawang monghe kung ano ang kanyang lakas. Kung hindi dahil sa kanyang Royal Highness Asmodeus, siya ay naging isang may pakpak na tao at nagtataglay ng kapangyarihan ng pananampalataya. Natatakot ako. Sino ang uupo sa trono, hindi ko pa alam. Sabi ni Jalan.
Kilalang kilala mo ang kasaysayan ng aming pamilya ng demonyo sa kailaliman. Kilala rin bilang ang pinaka-mabangis na demonyo. Noong panahong iyon, ang kawawang monghe na higit na nagnanais ay ang. Kaya iyon ang nangyari, kaya bakit ka nagsimulang maglinang muli ng Budismo? Napakasimple, dahil ang kawawang monghe, tulad ng nakatatanda, ay nakumbinsi ng kanyang Royal Highness Asmodeus, nakangiting sabi ni Jalan. Hindi siya kumbinsido sa kanyang Royal Highness the Demon King. Upang sugpuin siya, ang kanyang kamahalan ay halos hindi umalis sa Fei Fei. Itaas ng kulay. Kahit na noong nawala si Prinsesa Aurora noon, hindi nang ahas ang kanyang kamahalan na hanapin siya ng personal. Ang lakas ng taong iyon, sa ilalim ng Demon King, ay walang kapares, at tiyak na hindi ito walang laman na usapan, mataimtim na sinabi ni Aobolong. Isip. Mula ngayon, walang sino man ang makakapagpayag kay Prinsesa Gloria na makipagsapalaran, at ang mga matatanda ay hindi mag-aalala. Nakangiting sabi ni Jalan. Lahat ng ginagawa ko ay para lamang sa pamilya ng demonyong kailaliman, para sa prinsesa at sa kaharian. Alam ng kaawa-awang monghe na si Ji. Aobolong ay napakamatuwid at tapat. Kasabay nito, natagpuan ni Ye Fan na nagpakita siya sa isang madilim na espasyo. Siya ka. NTC his fingers here, but fortunately, hindi niya kailangan ng liwanag para makita ng malinaw ang paligid. Nang hihina, pakiramdam ko ay may malakas na puwersang pumipigil sa lahat ng direksyon, na nagpapatibay sa lugar. Bagaman ang malawak na espasyo, bagamat hindi malinaw kung nasaan ito, ang hangin ay basa-basa. Dapat nasa ilalim ng lupa. Tumangala si Ye Fan, nag-alinlangan, inikot ang kanyang ulo at lumipad sa kailaliman. Habang pababa siya, mas nakita niyang napakalaki nito. Bagamat ang bilis ni Ye Fan ay hindi masyadong mabilis, matapos lumipad ng higit sa 10 minuto, hindi na ito umabot sa hangganan. Fan ay marami pa ring mga kalansay dito. Ang mga kalansay na ito ay tila iba't ibang lahi, at ang oras ng kamatayan ay malayo at malapit na. Ubo, ubo. Narinig ni Ye Fan ang tunog ng mahinang pag-ubo. Hinanap ni Ye Fan ang tunog at lumipad. Sa ilalim ng madilim na bahagi ng bangin, mayroong isang figure na may gusot na buhok at walang pulgada ang buhok, at ginagamit ang kanyang mga daliri upang mag-ukit ng isang bagay sa dingding na bato. Kung titingnang mabuti, nakita ni Ye Fan na hindi mabilang ang mga marka nito. Isang strip ng mga marka, lahat ay may bahid ng dugo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ye Fan. Maya-maya, lumingon ang lalaki at tumingin kay Ye Fan. Sa mahabang pilak puting buhok, isang pares ng duguan ng mga mata, na nagpapakita ng dampi ng pamamanhid at kamatayan. Mula sa taong ito, tila wala ng pag-asang mabuhay. Record, paus at mahina ang boses ng lalaki. Mag-record ng ano? Nung mga araw na nandito ako. Sabi ng lalaki. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Fan at sinulyapan ang mga marka sa dingding na bato, na hindi niya mabilang. Ang susi ay ang taong ito ay gumagamit ng kanyang mga daliri upang i-record, ang mga batong pader na ito, na pinalakas ng pagbabawal, ay mahirap putulin gamit ang ordinaryong mga armas. Ang taong ito ay maaaring gumuhit ng malalim na bakas gamit ang kanyang mga daliri, na nagpapakita ng kanyang lakas, at ang kanyang kalupitan ay pambihira din. Ikaw lang mag-isa dito. Nagtanong si Ye Fan, ikaw ba ay isang demonyo sa kailaliman? Bakit ka nandito? Wala lang, panalo at talo lang. Anak ni Shenlong, pinapasok ka ni Asmodeus. Tanong ng lalaki. Hindi, gusto kong pumasok sa sarili ko, sabi ni Ye Fan. Ako. Saglit na natigilan ang lalaki, tumalikod, medyo tuwang-tuwa, at umubo ng mas malakas, haha, cough cough. Kakaiba ba? Medyo kakaiba, pero mas tanga. Ngumiti si Ye Fan, sa tingin ko rin ay medyo tanga ako, pero naniniwala ako sa sarili kong paghuhusga. At saka, kapag nakita kita, mas kumbinsido ako na tama ang pinili ko. Oh, bakit? Tanong ng lalaki. Sa isang pares ng mga mata, isang bakas ng masamang liwanag ang kumislap. Ang mga bangkay na nakasalubong ko sa daan ay ang lahat ng napatay mo. Makikita na napakalakas mo, sabi ni Ye Fan. Talaga, dahil lang dito. Kapag sinabi mong nanalo sa hari at natalo sa bandido, dapat kang lumaban para sa trono kasama si Asmodeus. Gayunpaman, dahil natalo ka, ngunit hindi ka napatay, ipinapakita nito na napaka-espesyal ng iyong katayuan. I'm very curious, ano ang pinanggalingan ng Abyss Demon na hindi ng ahas pumatay ng demonyong hari at ng ahas lang makulong? Anak, masyado kang mausisa, ngunit maaaring hindi ito isang magandang bagay, sabi ng lalaki. Kung wala kang pag-usisa, paano ka patuloy na uunlad? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Hehe, isang nakakatakot na tawa ang pinakawalan ng lalaki, ubu, gusto kitang makausap ng mas maraming araw, pero ang pinaka hindi ko nakikita, ay ang mapagmataas na mabahong batang lalaki. Maaari kang mabuhay ng ilang araw pa, ngunit ngayon ay nakikita ko na halika. Kailangan kitang kainin ngayon. Si Ye Fan ay abala at kahanga-hanga. Talaga, sabihin na nating may mga marka ng ngipin ang mga bangkay na iyon. Ang taong ito ay hindi lamang pinatay ang lahat ng ipinadala, ngunit kinain din sila. Tila naisip ng lalaki ang amoy ng karne, at hindi niya mapigilan ang tukso, at umagos ang laway mula sa sulok ng kanyang bibig.
Hoy, dugo ni Shenlang, matagal ko nang hindi natitikman. Bago pa man siya matapos magsalita ay nawala na ang may sakit na figure ng lalaki. Biglang nagulat si Ye Fan, at nakaramdam ng lamig sa likod niya. Napakabilis. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.